Ang araw ay tila may dalang kakaiba nang dumating ang isang itim na van sa may hangganan ng baryo ng San Roque. Bumaba rito ang isang babae, maputi, matangkad, moderno ang bihis, at may kakaibang kumpiyansa sa kanyang kilos. Siya si Alexa Rivera, 29 anyos, isang balikbayan mula sa California, USA. Matapos ang isang dekadang pamumuhay sa ibang bansa, nagdesisyon siyang bumalik sa bayang kanyang pinagmulan. Hindi naging madali ang desisyong ito para kay Alexa. Matagal na siyang walang balita sa kanyang mga kamag-anak sa San Roque. Ang tanging dahilan ng kanyang pagbabalik ay ang biglaang pagkamatay ng kanyang lola Consuelo, ang nag-iisang taong tumanggap at nag-aruga sa kanya noong bata pa siya. Ipinamana ng kanyang lola sa kanya ang isang lumang bahay at isang lot na matagal ng bakante. Ito raw ang perfect spot para sa balak niyang negosyo, isang karinderya. Sa paglapit niya sa bahay, dama niya ang tila pagyakap ng hangin ng baryo, pero may kasamang kilabot. May kakaiba sa katahimikan ng lugar. Ang mga bahay ay may tagpi-tagping bubong. Ang mga mata ng mga tao ay nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga kortina. Wari hindi sila sanay sa mga bisita, lalo na sa isang tulad niya na halatang galing Maynila o abroad. Alexa. Ikaw ba yan? Tanong ng isang lalaking may bitbit na sako ng mais. Rico. Napangiti si Alexa. Siya ang kababata niya, si Rico Salazar, ngayoy isa ng matipunong lalaki, tanatan ang balat mula sa araw, ngunit may mainit pa ring ngiti. Ikaw nga. Ang laki ng pinagbago mo. Nagkamustahan sila, at doon nagsimula ang pagbabalik-tanaw. Ipinakita ni Rico ang bahay ng Lola Consuelo na ngayoy puno na ng damo at alikabok. Tinulungan niya si Alexa na linisin ito, at habang nililinis nila ang paligid, naikwento ni Rico ang mga pagbabagong nangyari sa San Roque, ang pagkawala ng ilang mga hayop sa gabi, mga taong nagkakasakit bigla, at mga bulong-bulungan ng mga nilalang na hindi tao. Puro tsismis lang yan, sambit ni Alexa, bagamat ramdam niya ang pagdadalawang isip sa kanyang dibdib. Sa unang gabi niya sa bahay, dinalaw siya ng ilang kapitbahay, dala ang mga pagkain at bulaklak bilang pakikiramay. May isang matandang babae na tahimik lamang sa sulok, hindi kumain, hindi nagsalita. Matapos ang ilang sandali, lumapit ito kay Alexa at mahina nitong sinabi, may dahilan kung bakit hindi na ginagamit ang lupang yan. Sana'y hindi mo buksan ang daan, bago pa man makasagot si Alexa, umalis na ito. Naiwan siyang litong-lito. Kinabukasan, agad niyang sinimulan ang plano para sa karinderya. Nakipagkita siya sa ilang kontraktor, at sa tulong ni Rico at ng ilang kabataang tambay, naumpisahan agad ang pag-aayos ng lugar. Mula sa dating puno ng damo at basurang bakuran, naging isang maaliwalas at maaliwalas na espasyo ang lot. Sa loob ng 2 linggo, nakatayo na ang maliit ngunit matibay na karinderya, may bukas na kusina, 2 long tables para sa mga customer, at isang maliit na stage para sa acoustic music tuwing gabi. Habang inaayos ang interior, napansin ni Alexa ang isang sulok ng lot na tila ayaw pasukin ng araw. Kahit anong gawin nilang linis, laging may kalmot sa lupa, parang may hayop na naghuhukay. Sinabihan niya si Rico tungkol dito, ngunit sabi nito, hayaan mo na. Baka pusa lang yan. Dumating ang araw ng grand opening. Halos kalahati ng baryo ang dumalo, dala marahil ng curiosity o ng pagkaintriga. Ang pagkain ay pinuri ng marami. Parang lutong probinsya pero may halong sosyal, sambit ng isang matandang lalaki. Ngunit habang abala sa kasiyahan, may batang lalaking umiiyak na lumapit sa kanila. Nawawala po si kuya, nakita ko po siyang pumasok sa likod ng karinderya, tapos nawala po siya. Nagkagulo ang mga tao.
Agad silang nagsaliksik sa paligid, ngunit wala silang nakita. Tinawagan ang barangay tanod, at matapos ang ilang oras ng paghahanap, ibinasura na lang ang insidente bilang bata lang siguro naglalaro. Ngunit si Alexa, sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ay may kakaibang kutob. Parang may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. May kung anong ingay sa kusina. Akala niya'y daga, ngunit sa kanyang paglapit, nakita niyang bukas ang likod na pinto. Wala namang hangin o tao na maaring magbukas nito. Habang isinasara niya ito, napatingin siya sa gubat na katapat ng bakuran. At doon, sa ilalim ng buwan, may nakita siyang isang nilalang na nakaupo, maliit, payat, at parang hindi tao. Napasinghap si Alexa. Ngunit pagdilat niya muli, wala na ito. Tanging katahimikan ang bumalot sa paligid. Bumalik siya sa kanyang kama at bumulong sa sarili. Guni-guni lang ito, pagod lang ako, ngunit sa gabing iyon, nag-umpisa ang lahat. Sabihan mo lang ng next, kapag gusto mong ituloy ang outline 2, pagbubukas ng karinderya, at unang gabi ng kababalaghan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagong bukas na karinderya ni Alexa sa baryo ng San Roque. Araw-araw, may bagong mukha, may bagong kwento, at may bagong tanong. Ano kayang sikreto ng karinderyang ito at ang sarap ng pagkain nila? Sa kabila ng paunang insidente ng nawawalang bata sa unang gabi ng pagbubukas, ipinilit ni Alexa na magpatuloy. Sa isip niya, hindi siya dapat paapekto sa mga hindi malinaw na pangyayari. Negosyo to, wika niya. Hindi ako dapat matakot sa mga tsismis. Muling bumalik ang sigla sa paligid. Puno ang karinderya tuwing tanghalian at hapunan. Maging si Kapitan mismo ay dumalo minsan at nagpahayag ng suporta. Ngunit may ilan ding mga residente na tahimik lang, hindi pumupunta, at madalas ay lumilihis ng daan kapag naroon na sa tapat ng karinderya. Isang gabi, habang papatapos na ang huling shift ni Alexa, may dumating na isang matandang lalaki. Mababa ang kanyang sombrero, may tungkod, at tila may kakaibang lakad. Umupo ito sa pinakadulo ng karinderya at tahimik na nagmasid. "Sir, ano po ang order nyo?" tanong ni Alexa. Hindi ito sumagot. Bagkus, dinukot nito mula sa bulsa ang isang lumang barya, isang sentimong may butas sa gitna, at iniabot kay Alexa. Kasunod nito'y pabulong na salita, ang bawat pagkain na iyong inihahain may kapalit. Napakunot ang noo ni Alexa. Ano po yon, Lolo? Ngunit nang muling tumingin siya sa kinaupuan ng matanda, wala na ito. Pinilit ni Alexa na huwag isipin ang pangyayari. Pagod lang ako. Masyado ng maraming ginagawa. Kinagabihan, habang nililinis ang kusina, narinig ni Alexa ang pagkatok sa pinto sa likod ng karinderya. Mahinang katok, sunod-sunod, at tila may kasamang kalmot. "Rico," sigaw ni Alexa, inakalang ito ang dumaan. Walang sumagot. Bumulot siya ng flashlight at dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi normal, mahaba, may 4 na daliri, at tila hindi sa tao. Nagpatakbo siya pabalik sa loob at isinara agad ang pinto. Nang gabi ring iyon, isang batang babae mula sa kabilang baryo ang naiulat na nawawala. Ayon sa ina nito, huli itong nakita sa tapat ng karinderya. Muli na namang nagkagulo ang buong bayan. Sa barangay hall, tinawag si Alexa para tanungin. "Hindi ko po nakita ang batang yon," paliwanag niya, "at wala po akong alam sa pagkawala niya." Ngunit habang pinipilit niyang panindigan ang kanyang katuwiran, napansin niyang tila may iniilagan ang mga tao sa kanyang paligid. Parang unti-unti, naglalagay sila ng distansya sa pagitan nila.
Si Rico lang ang tila buo pa rin ang tiwala sa kanya. Lex, anya, baka hindi mo man lang napansin. Pero may mga bagay talaga sa baryong to na hindi basta-basta. Napaisip si Alexa. Bumalik siya sa karinderya at sinuri ang paligid. Sa isang sulok ng storage area, napansin niya ang isang lumang trapdoor, nakasara, pero parang kamakailan lang ginagalaw. Hindi niya ito natandaan na nakita noong ipinapagawa pa lang ang karinderya. Kinuha niya ang susi at pinilit buksan. Bumungad sa kanya ang amoy ng lupa, amag at dugo. May mga lumang gamit sa loob. Sangkalan. Lumat kalawangin. May mga bote ng langis at garapon na may kung ano sa loob, tila balat ng hayop, buto, at ilan ay may pangalan sa etiketa. Salazar, 1,941. Consuelo, 1,962. Mateo, 1,975. Nabigla si Alexa nang makita ang pangalan ng kanyang lola. Si Lola. Ano tong mga to? Naghalungkat pa siya. Sa isang sulok, may isang alaalang kahon. Sa loob nito, may nakasulat na sulat kamay. Kung binabasa mo ito, Alexa, nangangahulugan lang na bumalik ka at binuksan mo ang daan. Muli niyang narinig ang babala ng matandang babae noong unang gabi, sana'y hindi mo buksan ang daan. Unti-unti, nabubuo sa kanyang isipan ang ideya, ang karinderya, ang lot, at ang pamilya nila ay konektado sa isang sinaunang kasunduan. At sa muling pagbubukas ng karinderya sa lupang iyon, tila may gising na puwersa na matagal nang natutulog. Sa mga sumunod na gabi, mas lumala ang mga insidente. Isa na namang batang babae ang nawala. Ang mga aso ay nag-ingay tuwing 3:00 ng madaling araw. May ilang customer na nagsabing may kakaibang lasa ang karne. May isa pa nga na nagsuka at nanaginip ng nilalang na humahabol sa kanya, may mahabang kuko at itim na mata. Sinubukang ipasara ng ilan ang karinderya, ngunit walang malinaw na ebidensyang magpapatunay ng koneksyon ng mga pangyayari kay Alexa. May ilan ring biglaang nagkasakit matapos tangkaing sirain ang lugar. Si Alexa, bagamat kinakabahan, ay hindi basta-basta sumusuko. May mali talaga pero kailangan kong malaman ang totoo. Sa huling gabi ng linggong iyon, habang siya ay mag-isa sa karinderya, muling narinig niya ang kalmot sa likod. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasunod na boses, isang boses ng babae, pabulong, halos parang sarili niyang tinig, hindi ka makakatakas, Alexa, itutuloy sa outline 3. Sabihan mo lang ako ng next. Kapag handa ka na sa susunod na bahagi, mula nang madiskubre ni Alexa ang lumang trapdoor sa kanyang karinderya, hindi na naging tahimik ang kanyang mga gabi. Hindi lang mga ingay sa labas ang gumigising sa kanya, kundi pati ang sunod-sunod na kakaibang panaginip, mga panaginip na masyadong malinaw para tawaging ilusyon. Sa kanyang panaginip, palaging pareho ang lugar, isang madilim na gubat na puno ng lumang puno. May mga umiilaw na mata sa dilim, at sa gitna, may altar na yari sa bato, may mga itim na kandila, at may dugo sa bawat sulok. Palagi siyang nakatayo roon, hubad ang paa, nanginginig, at parang hinihintay ng mga nilalang sa paligid na magsimula siyang magsalita. Sa isang panaginip, narinig niya ang boses ng kanyang lola Consuelo. Alexa anak, huwag mong gisingin ang mga yan. Minsan nang pinatahimik, at huwag mo silang hayaang bumalik. Nagising siya ng basang-basa sa pawis, at nang tingnan ang kanyang mga paa, may putik. Hindi siya makapaniwala. Tumayo siya at agad tiningnan ang kanyang paligid, pero sarado ang lahat ng pinto at bintana. Hindi niya na lang ito pinansin, pinilit niyang ibalik sa isip na baka naglalakad siya habang natutulog. Ngunit kinabukasan, hindi siya makapaniwalang may sugat siya sa kanyang palad, maliit,
tila kagat, pero masakit. At habang tinitingnan niya ito, parang may nanunulis na lamig sa kanyang batok. Nang tumingin siya sa salamin, sandali siyang napatigil, parang may itim na anino sa kanyang likuran, pero agad ding nawala. Mga bagong bisita sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng mga bagong parokyano ang karinderya. Kakaiba ang kilos nila, hindi umiimik, sabay-sabay dumadating tuwing alas 6 ng gabi, at isa lang ang in-order, adobong baboy. Tahimik silang kumakain. Hindi tumatanggap ng sukli. Hindi rin nagsasalita kahit tanungin. Isang gabi, sinundan ni Alexa ng tingin ang isa sa kanila. Nang lumabas ito ng karinderya, hindi ito naglakad. Parang dumulas lang sa dilim. Nanginginig siyang tinanong si Rico kinabukasan, "Rico, naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi tao?" Nagkibit balikat lang ito. Kung minsan, hindi mo kailangan maniwala para lang makumpirma na totoo sila. Lalong napatunayan ni Alexa na may mali nang makita niya si Aling Pining, isa sa mga laging kumakain sa karinderya tuwing hapon, kumakain ng hilaw na karne sa gilid ng bahay ng kapitbahay. Nang lapitan nito, umiti lang si Aling Pining, may dugo pa sa labi. "Masarap, di ba?" sabi nito, bago tumawa at lumakad palayo, halos hindi sumasayad ang paa sa lupa. Pagkakaibang pakiramdam bilang isang balikbayan, sanay si Alexa sa tahimik na gabi at modernong buhay. Pero sa San Roque, tila unti-unting nag-iba ang kanyang sarili. May mga araw na sobrang lakas niya, kaya niyang buhatin ang mabibigat na bagay na dati ay kailangan pa ng 2 tao. May mga gabing hindi siya natutulog ngunit hindi rin napapagod. At may mga oras na naririnig niya ang iniisip ng mga tao, lalo na kung galit o natatakot ang mga ito. Isang araw, nagkasugat si Rico habang tumutulong sa karinderya. Nang sinubukan ni Alexa na linisin ang sugat, tila napako ang kanyang mata sa dugo ni Rico. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang may malalim na uhaw na hindi niya maipaliwanag. Napaatras siya, nanginginig. "Alexa," tanong ni Rico, kita ang pag-aalala sa mukha. "O wala. Pasensya na, nahilo lang siguro ako." Pero sa loob-loob niya, alam niyang may nagbabago sa kanya. Hindi lang ito basta kababalaghan sa paligid. Siya mismo ang naapektuhan. Boses sa hangin gabi-gabi na ngayong may bumubulong kay Alexa. Unay mahina lang, parang ihip ng hangin, pero ngayon malinaw na, dugo ang susi. Dugo ang tanging paraan. Ikaw ang susunod. Tuwing naririnig niya ito, nanlalamig ang kanyang katawan. Parang may ibang siya sa loob niya na gustong lumabas. Isang gabi, hindi na niya napigilan, tumayo siya, nagtungo sa gubat sa likod ng karinderya. Parang may humahatak sa kanya. Doon, sa ilalim ng buwan, muling nakita ang batong altar mula sa kanyang panaginip. At sa tapat nito, may isang nilalang na nakasuot ng itim, mahaba ang buhok, at may mga mata na pula. Hindi ito nagsalita. Itinaas lang nito ang kamay at itinuturo siya. "Alexa," isang tinig na pamilyar ngunit mas malalim ang tunog, "bakit mo tinanggihan ang katauhan mo?" Tumakbo siya pabalik sa bahay, nanginginig, hindi alam kung siya'y gising o nananaginip pa. Ngunit sa kanyang kama, nakita niya ang kanyang sarili, tulog pa rin, pero siya'y nakatayo sa labas. Isang pagpapahiwatig, ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng humiwalay. Pagtatanong kay Rico kinabukasan, hinarap niya si Rico. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang meron sa akin? Ano ang meron sa pamilya ko?" Tahimik si Rico ng ilang saglit, bago nagsalita, "Hindi ko alam lahat ng detalye. Pero noon pa, may sinasabi ang mga matatanda.
Ang pamilya niyo raw ang tagapag-ingat ng daan, isang lihim na daanan papunta sa pagitan ng mundo ng tao at ng kanila. Kanila? Sino sila? Sigaw ni Alexa. Ang mga nilalang na hindi dapat gisingin lalo na kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ang lahat ay tila lalong nagiging magulo para kay Alexa. Hindi na niya alam kung sino siya, anong meron sa kanyang dugo, at kung anong koneksyon niya sa mga nilalang na bumabalik tuwing gabi. Isa lang ang malinaw, may ginising siyang hindi na dapat gumising. At siya ngayon ang susi. Sabihan mo lang ako ng next kapag handa ka na sa susunod na bahagi, habang lalong lumalalim ang gabi at patuloy ang pagdami ng mga kakaibang pangyayari sa paligid ng karinderya, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Alexa. Hindi na niya alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Lahat ay nagiging kahina-hinala, ang mga customer, ang mga kapitbahay, at maging ang sarili niya. Sa loob-loob niya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik, anong klaseng kasunduan ang iniwan sa akin ng aking pamilya? Ang lihim sa luma naming bowl isang araw, habang sinusuri ni Alexa ang lumang bowl ng kanyang lola Consuelo sa bodega ng bahay, natagpuan niya ang isang napakalumang journal, may takip na balat, may ukit na hugis bilog na may mata sa gitna. Sa unang pahina ay nakasulat sa sulat kamay, para sa tagapagmana ng dugo, sa oras ng pagbabalik, ang daan ay muling bubukas, at ang kasunduan ay muling babalikan. Habang binabasa niya ito, tila may biglang humaplos sa kanyang batok, isang malamig na ihip ng hangin. Napalingon siya ngunit wala namang tao. Nanlamig ang kanyang katawan. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat. Doon niya nalaman ang matagal ng lihim na itinago ng kanyang angkan, ang kanilang pamilya ay hindi basta ordinaryo. Noong panahon ng digmaan, ang kanilang ninuno ay pumasok sa isang kasunduan sa pagitan ng mga nilalang mula sa kabilang daigdig, mga nilalang na tinatawag ng matatanda bilang aswang ng kalagitnaan. Ang kasunduan ayon sa journal, ang kasunduan ay isang uri ng pakikipag-ugnayan para sa kapangyarihan. Sa kapalit na pagkain, hindi basta pagkain kundi dugo at laman ng mga pinaka-inosente, tulad ng bata o birhen, makakamit ng pamilya ang yaman, tagumpay, at proteksyon laban sa digmaan. Ang karinderya ay hindi lang basta negosyo, ito ang tinatawag sa journal na daang bukas, isang lugar kung saan maaaring pumasok at lumabas ang mga nilalang sa mundo ng tao. Sa mahabang panahon, nanahimik ang daan dahil isinara ito ng lola ni Alexa sa pamamagitan ng isang ritual. Ngunit sa muling pagtatayo at pagbubukas ng karinderya, hindi sinasadyang nabuksan muli ni Alexa ang lagusan. Dahan-dahang bumigat ang kanyang dibdib habang binabasa ang huling bahagi ng journal. Kung hindi mo kayang ipagpatuloy ang kasunduan, ikaw ay susunduin. Kung pipilitin mong isara ang daan, ikaw ang magiging daan. Ang pagkumpirma ni Rico muling hinarap ni Alexa si Rico. Ipinakita niya ang journal. Tahimik si Rico habang binabasa ito, ngunit halatang alam na niya ang ilan sa mga nakasulat. Hindi mo alam kung gaano kahaba ang iniwas ng lola mo sa kasunduang yan, ani Rico. Pero sa pagbabalik mo, parang sinadya na ng tadhana na ikaw ang magpatuloy. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Alexa, baka sanggalit at lungkot. Dahil alam niyang kapag ikaw ang pumalit, hindi mo na ito matatakasan. Ginawa niya ang lahat para itago ang daan. Pero hindi niya inakala na babalik ka at magtatayo pa ng karinderya mismo sa ibabaw nito. Ang pagkawala ni Rico kinabukasan, hindi na nakita si Rico. Sa halip, may nakita si Alexa na kakaiba sa harap ng karinderya, isang pulang panyo, puno ng dugo, at may papel na nakatupi sa loob. Kung nais mong iligtas ang huling taong mahalaga sa iyo, kilalanin mo ang iyong kapalaran. Nanginginig si Alexa.
Hindi niya alam kung sino ang kalaban. Lahat ay tila may alam, pero walang nagsasabi ng buong katotohanan. Pagdalaw ng matanda sa panaginip kinagabihan, muling bumisita sa kanyang panaginip ang matandang lalaking nakita niya noong unang gabi ng karinderya. Sa panaginip, sila ay nasa gitna ng gubat, sa harap ng batong altar. Sa paligid ay may mga nilalang na tila tao, ngunit may mahahabang kuko, mapuputlang balat, at pulang mata. "Ano ako?" tanong ni Alexa, umiiyak. Ikinausap siya ng matanda sa malalim na tinig, "Ikaw ang pinili. Ikaw ang huling susi. Ang dugo mo ay ginto para sa gutom na mundo. Hindi mo sila maitataboy sapagkat bahagi ka nila. Pagpapasya, harapin o tumakas." Sa loob-loob ni Alexa, isang matinding digmaan ang nangyayari, harapin ang lihim ng pamilya, o iwan ang lahat at tumakas. Ngunit isang tanong ang hindi siya matahimik, paano kung totoo nga na ako na mismo ang daan? Hindi na sapat ang tumakas. Napatingin siya sa salamin, tila may ibang mata sa kanyang refleksyon, isang matang hindi kanya, pero nasa loob niya. Tila unti-unti nang bumabalik ang totoong katauhan na matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Pagtawid sa hangganan sa huling bahagi ng journal, may mga utos kung paano muling isasara ang daan. Ngunit may babala, ang pagsasara ay nangangailangan ng dugo ng tagapagmana. Ang kaloob ay hindi babawiin ng walang kapalit. Kapag sinimulan mo ito, wala nang balikan. Hawak ang journal, tumungo si Alexa sa gubat, sa altar, at inumpisahan ang ritual gamit ang sarili niyang dugo. Habang umaagos ito sa batong altar, lumitaw ang mga nilalang. Tumili sila. Nagsalita sa wikang hindi maintindihan. At sa gitna ng sigawan, may narinig siyang tinig ni Rico. "Alexa, huwag kang susuko, wakas ng bahaging ito ang hangin ay lumamig. Ang lupa ay umalog." At sa isang iglap, nagbukas ang lupa sa paanan ng altar, lumabas ang liwanag na pula, at parang hinihigop ang lahat sa paligid. Si Alexa ay napatihaya, nanlilito, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang matinis na tinig ang narinig niya, "Hindi mo kami isinara, binuksan mo lang ng mas malalim. Sabihan mo lang ako ng kinext, kapag handa ka na sa susunod na bahagi." Dumilat si Alexa sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na wala sa ulirat. Ang kanyang mga damit ay basang-basa, hindi sa ulan, kundi sa sariling pawis at dugo na tila dumikit sa kanyang balat. Ang paligid ay nagbago, wala na ang altar, wala na ang mga punong ginugulo ng hangin, at ang lupa ay tila tuyong-tuyo, parang hindi na bahagi ng mundong dati niyang ginagalawan. Sa kanyang pagbangon, napansin niyang may marka sa kanyang braso, isang hugis at sulok na may mata sa gitna, kapareho ng nasa unang pahina ng journal ng kanyang lola. Mainit ito sa pakiramdam, parang buhay. At habang hawak niya ito, may boses sa isip niya, "Tanggapin mo ang katauhan mo. Ikaw ay hindi na tulad ng dati." Mga pagbabago sa sarili sa sumunod na mga araw, napansin ni Alexa ang mga bagay na dati imposible para sa kanya, mas matalas na ang kanyang pandinig. Rinig niya ang mga pagbulong ng tao kahit nasa kabilang kanto. Nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba, mga aninong gumagapang sa dingding, mga matang nakasilip mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang lakas ay doble. Isang kamay lang niya ay kayang buhatin ang buong kawali ng karinderya. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang panlasa sa pagkain ay nag-iba, hindi na siya nasisiyahan sa ordinaryong ulam. May isang gabi, sinubukan niyang tikman ang dugo mula sa isang hiwang daliri. Imbis na mandiri, napapikit siya sa sarap at init na dumaloy sa kanyang katawan. Pagbabalik sa karinderya matapos ang ilang araw ng pag-iisa, bumalik si Alexa sa karinderya.
Laking gulat niya na kahit ilang araw na siyang nawawala, bukas pa rin ito. May ilaw, may mga taong kumakain, at tila walang nagbago. Pero nang lapitan niya ang loob, doon niya napansin, hindi mga tao ang nandoon. Mga dating customer, pero ang anyo nila'y unti-unti nang nagiging hayop, may mahahabang kuko, mga matang pula, balat na parang natutuklap. Isang babae ang lumapit sa kanya. Ikaw ang tagapagmana. Kami naghintay sa iyo ng matagal. Hindi ako isa sa inyo, mariing tugon ni Alexa. Ngunit hindi na siya pinayagang umatras. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng mga nilalang, nagluhod sa harap niya, at sabay-sabay nagsabi, ikaw ang bagong ina. Ikaw ang magbubukas ng bagong panahon. Pakikibaka sa loob sa gabi, habang nakatitig sa salamin, napansin ni Alexa na may dalawang mata na ang kanyang refleksyon, isang kayumanggi, isa ay pula. Dalawang kaluluwa sa isang katawan. Dalawang daigdig sa isang isipan. Tuwing sinusubukan niyang itanggi ang kanyang bagong anyo, sumasakit ang kanyang katawan, parang may tinatanggal na bahagi ng kanyang kaluluwa. Pero tuwing tinatanggap niya ang kanyang bagong lakas, mas lumalakas ang pulang mata sa kanyang refleksyon. Anong kapalit ng kapangyarihan? Tanong niya sa sarili. Isang lihim na tulay habang binubuklat muli ang journal ng kanyang lola, nakita niya ang isang diagram ng tulay, isang lihim na daanan sa ilalim ng karinderya na nag-ugnay sa mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Sa diagram, may dalawang opsyon, panatilihin bukas ang tulay at alagaan ang balanse. Wasakin ang tulay, kapalit ang sarili niyang buhay. Napatingin siya sa apoy ng kalan. Sa kanya ngayon nakasalalay ang pagpili, manatili bilang tagapag-alaga ng dalawang mundo, o tapusin ang lahat, kahit pa mawala siya. Pagkikita muli ni Rico sa hindi inaasahang pagkakataon, isang gabi habang lumalakad sa palengke, nakita niya si Rico, buhay, ngunit tila nagbago rin. Maputla ito, may sugat sa mukha, at hawak ang isang kahon na may mga alahas. Alexa, mahina nitong sabi. Lumapit siya, niyakap ito. Ngunit agad siyang umatras nang maramdaman ang lamig sa katawan nito, hindi na tao si Rico. Anong nangyari sa'yo? Hinuli nila ako. Ginawa akong mensahero. Pero hindi pa huli ang lahat. May paraan para isara ang daan, pero kailangang magsakripisyo ka. Pagharap sa desisyon sa puntong ito, si Alexa ay hati sa gitna, may bahagi sa kanyang gustong gamitin ang bagong lakas upang protektahan ang bayan, ang karinderya, at ang mga inosenteng mamamayan. Ngunit may bahagi sa kanyang nahihikayat ng kapangyarihan, ng kasaysayang hindi niya pinili, ngunit tila isinumpa sa kanyang dugo. Kung ako ang daan, ako rin ang pinto. Pagsubok ng apoy isang gabi, tinipon ng mga nilalang si Alexa sa gubat. Dito, isinagawa ang ritual ng apoy, isang pagsubok kung saan pipiliin niya kung siya'y magiging reyna ng dilim o tagapagsara ng daan. Sa gitna ng apoy, inilatag ang dalawang bagay, isang itim na balisong, na kapag pinili niya, siya'y magiging ganap na nilalang ng kadiliman. Isang puting hibla ng buhok ng kanyang lola, na kapag pinili niya, masisira ang tulay, ngunit pati siya ay mawawala. Nakatitig si Alexa sa dalawang bagay. Lumuluha siya, nanginginig ang mga kamay. Wakas ng bahaging ito sa huling eksena ng kabanatang ito, nakatayo si Alexa sa gitna ng apoy. Hawak ang balisong sa isang kamay at ang hibla ng buhok sa kabila. Sa likod niya ang mga nilalang. Sa harap niya ang mundo ng tao. Tahimik. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanyang tibok ng puso at sigaw ng kanyang kaluluwa ang maririnig. At bago matapos ang gabi, isang liwanag ang bumulagta sa gubat. Isang sigaw. At isang pahayag, ako si Alexa.
Ako ang daan. Ako rin ang wakas. Sabihan mo lang ako ng kinext, kapag handa ka na sa susunod na bahagi, lumipas ang gabi ng ritual. Isang gabi na naging saksi sa isang desisyong hindi basta mapapawi. Si Alexa ay hindi na ang dating balikbayan na tahimik, inosente, at naghahanap lang ng bagong simula. Siya na ngayon ang bantay ng daang hindi dapat buksan, at sa pagpili niyang hawakan ang parehong balisong at hibla ng buhok, ginulo niya ang balanse ng dalawang mundo. Ang mundo ay nagising kinabukasan, tila normal ang lahat. Bukas ang palengke, may mga batang naglalaro sa labas ng karinderya, at ang mga tao'y abala sa kani-kanilang buhay. Pero si Alexa, alam niyang ito ay katahimikang may laman, tila bagyong naglalakad sa paligid. Nang bumalik siya sa karinderya, sinalubong siya ng isang alingaw-ngaw. Wala ni isang customer. Tila iniiwasan na ito ng mga tao. Sa halip, isang itim na manok ang nakita niyang naglalakad sa loob, may pulang sinulid sa paa at dugo sa tuka. Paglapit niya, bigla itong sumigaw ng malalim, hindi tunog ng hayop kundi tinig ng tao. Nagising mo sila. At ngayon, kukunin nila ang nararapat. Simula ng pananakot sunod-sunod ang nangyari, isang bata ang biglang nagwala sa gitna ng palengke, nagsisigaw na may mga mata sa ilalim ng lupa. May isang buntis na babae ang natagpo ang walang malay, may kagat sa tiyan. Ang mga asong galay tahol ng tahol, lahat nakatitig sa direksyon ng karinderya. Nagsimulang kumalat ang takot sa baryo. Lumapit ang mga tanod at barangay officials kay Alexa, nagtatanong. May alam ka ba sa mga nangyayari? Tanong ni Kapitan Domeng. Tahimik lang si Alexa. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo. Ang pagtawid ng mga nilalang sa isang gabi, habang pinipilit ni Alexa na ayusin ang naiwang mga gamit sa karinderya, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang yabag ng maraming paa, pero hindi normal ang tunog ng hakbang. Para bang may humahagod, gumagapang, at humuhuni. Sa bintana, nakita niya ang ilan sa mga nilalang na lumapit sa kanya sa ritual, ngayon ay tuluyan ng nasa mundo ng tao. Isa sa kanila ang may dalang bungkos ng buhok ng tao. Isa pa ay amoy na bulok na karne. Ang daan ay ganap ng bukas. Wala nang atrasan, bulong ni Alexa sa sarili. Pagputok ng kaguluhan kinabukasan, pumutok ang balita, may isang pamilya sa kabilang barangay ang natagpuang patay, hubot-hubad at walang mga lamang loob. Sa tabi ng bangkay ay may nakasulat sa dugo, isang katawan, isang gabi. Sinisi ng mga tao ang kulto, pero alam ni Alexa, ito ang bunga ng pagbukas ng lagusan. Sa loob ng 2 araw, 5 katao na ang nawawala, 3 hayop ang natagpuang gutay-gutay, at ang hangin sa paligid ng karinderya ay tila amoy sunog at bulok na laman. Ang pagbabalik ni Rico, muling nabuhay, sa gitna ng kaguluhan, bumalik si Rico, buhay, pero hindi na tulad ng dati. Sa kanyang likod ay may nakabaong aninong gumagalaw. Para siyang nilalang na ginawang tagapagsalita. Alexa, sabi niya, pinili mong maging tulay. Ngayon ikaw ang dapat magbantay. Pero wag mong kalimutan, hindi lang mga halimaw ang gustong dumaan. Tao rin. Mas masahol pa. May mga nilalang na dating tao, ginamit ang daan upang maging Diyos sa sarili nilang mundo. Misteryosong albularyo, habang dumadami ang namamatay at nawawala, may isang matandang albularyo ang dumating sa baryo. Si Mang Igme, isang taong sinasabing dating taga-Samar na minsang sumara ng daan sa kanyang probinsya noon. Lumapit siya kay Alexa. Alam kong ikaw ang susi. Pero di mo kailangan gawin mag-isa. Itinuro niya ang isang luma at nakatagong bahagi ng kagubatan, isang batong simboryo na tinatawag nilang bunganga ng anito,
na pwedeng maging panibagong daan o tuluyang sarhan ang mundo ng dilim. Labanan sa karinderya sa ika-4 na gabi, tuluyan ng nilusob ng mga nilalang ang baryo. Sa karinderya mismo nagsimula ang labanan. Ang mga mesa ay lumilipad, ang mga kaldero'y pumipitik, at ang mga nilalang ay bumabalot sa dingding tulad ng amag. Si Alexa ay lumaban gamit ang balisong ng kadiliman, at sa bawat galaw niya ay may sumisigaw, hindi lang mga halimaw, kundi pati ang kanyang sariling isipan. Hanggang kailan mo kakayanin, Alexa? Di mo na kami kayang pigilan. Ngunit may isang matinis na tinig mula sa kanyang alaala ang lumutang, ang kanyang lola Consuelo. Kapag dumilim ang paligid, tandaan mong kahit anino ay nangangailangan ng liwanag para mabuhay. Pagkakaisa ng mga tao sa kabila ng takot, nagkaisa ang mga tao sa baryo. Tinulungan nila si Alexa. Ang mga tanod, ang mga albularyo, at maging ang mga kabataan ay nagtayo ng proteksyon gamit ang asin, bawang, at dasal. Naglinya sila sa paligid ng karinderya. Hindi ka mag-isa, Alexa, sigaw ni Kapitan Domeng. Sa huling eksena ng gabing iyon, nagtayo sila ng apoy sa paligid ng karinderya, naghawak kamay, at humarap sa gabi. Si Alexa ay nasa gitna, nasa pagitan ng dalawang mundo. Wakas ng bahaging ito sa huling sandali ng kabanatang ito, lumuhod si Alexa sa gitna ng karinderya, duguan, pagod, pero nakatitig sa kawalan. Naramdaman niya ang tibok ng daan sa ilalim ng kanyang mga paa, buhay na buhay. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit may mga kakampi pa akong natitira. At sa dilim, isang bagong nilalang ang lumabas mula sa kabubatan, hindi halimaw, hindi tao, isang nilalang na tila may hawig sa kanyang ama. Sabihan mo lang ako ng kinext, kapag ready ka na para sa kasunod na yugto. Hindi pa man lubusang naghihilom ang sugat ng bayan mula sa mga sunod-sunod na atake ng mga nilalang, may mas mabigat pang banta ang dumarating. Ang katotohanang matagal nang itinago, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong bayan. Ang susi sa altar habang nililinis ni Alexa ang karinderya matapos ang enkwentro, may nahulog na kahon mula sa isang lumang estante. Sa loob nito ay may lumang rosaryo na may itim na krus at isang piraso ng papel na halos mabura na sa kalumaan. Sa papel, nakasulat, ang liwanag ay hindi kabutihan kung ito'y pinilit. Hanapin ang sulok kung saan nagtagpo ang liwanag at dilim, nandoon ang totoo mong anyo. Muli niyang binalikan ang journal ni Lola Consuelo, at napagtanto niyang may mga pahinang sadyang tinanggal. Ibinunyag ni Mang Igmi na ang mga pahinang iyon ay itinatago sa lumang simbahan sa dulo ng baryo, kung saan isinumpa ang lahing de la Cruz, ang tunay na apelyido ng pamilya ni Alexa. Pagpunta sa lumang simbahan sa gabing walang buwan, nagtungo si Alexa sa simbahan kasama si Mang Igme at si Rico. Sa bawat yapak, naririnig nila ang mga buntong hininga ng mga nawawala, tila baga ang simbahan ay may sariling kaluluwa. Pagpasok nila, biglang nagsara ang mga pinto. Mula sa altar, lumitaw ang isang multong pari, ang dating tagapangalaga ng simbahan. Kayo'y hindi pinapayagan dito. Ngunit si Alexa ay humakbang palapit, hawak ang itim na rosaryo. Tumigil ang multo. Tila kinilala siya. Ikaw ang bunga ng kasunduan. Ikaw ang anak ng liwanag at dilim. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ang bayan. Kasaysayan ng mga de la Cruz, isinara ng multong pari ang simbahan, at inilatag ang kasaysayan ng mga de la Cruz. Noong unang panahon, ang pamilya ni Alexa ay mga bantay ng daan. Taong may kakayahang magsara o magbukas ng lagusan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga nilalang. Ngunit isang de la Cruz, si Antonio, lolo ni Alexa, ang nainlab sa isang aswang, isang nilalang ng dilim.
Bunga ng pagmamahalang iyon ay si Consuelo, ang lola ni Alexa. Upang mailigtas ang kanilang anak sa sumpa, nakipagkasundo ang lolo ni Alexa sa mga nilalang, kapalit ng kanyang buhay, itatago nila ang katotohanan, ngunit sisingilin sa ika-30 taon ng kanyang apo. Iyon ang dahilan kung bakit bumalik si Alexa matapos ang 30 taon, para tuparin ang kasunduan. Ang itinatagong katotohanan ni Lola Consuelo pagbalik ni Alexa sa karinderya, hinarap niya ang spiritu ng kanyang lola, na ngayoy muling nagpapakita sa salamin ng altar. Lola, bakit mo itinago ito sa akin? Tahimik ang multo, ngunit may luha sa mga mata nito. Dahil hindi mo kailangang pagdaanan ang sakit. Pero ngayon, ikaw na lang ang makakabawi. Hindi mo kailangang maging tulay ng mga nilalang, pwede kang pumili. Ngunit sa bawat pagpili may kapalit. Ang tunay na anyo ni Alexa sa pagtanggap ni Alexa sa buong katotohanan, nagbago ang kanyang anyo. Hindi halimaw, hindi rin santo, kundi isang nilalang na may balat ng tao, mata ng dilim, at puso ng liwanag. Ang kanyang katawan ay sumasagisag sa balanseng hindi kayang unawain ng simpleng mata. Ikaw ang anak ng kontrata. Ikaw ang binhing ipinunla ng dalawang mundo. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang itim na apoy, isang uri ng kapangyarihang kayang pumatay ng halimaw, ngunit kaya ring wasakin ang purong kabutihan. Ang tunay na layunin ng mga nilalang nang bumalik siya sa kabubatan, sinalubong siya ng mga nilalang. Akala niya ilalabanan siya, ngunit hindi. Ikaw ang inaasahan. Ngayon ay alam mo na ang katotohanan. Hindi namin gusto ang pumatay. Kami mga nilalang na itinaboy, kinutya, at sinumpa. Gusto lang naming makauwi. Doon na pagtanto ni Alexa, ang karinderya ay hindi lamang daan palabas ng dilim, kundi daan pabalik sa kanilang tahanan. Ngunit may isang nilalang na hindi sang-ayon sa pagbabalik, si Datu Balat, isang halimaw na minsang naging tao, at ngayoy nagnanais na sakupin ang mundo ng mga tao gamit ang lagusan. Paghahanda sa huling laban habang lumalalim ang gabi, pinaghandaan ni Alexa ang huling laban. Kailangan niyang pumili, isara ang daan, ngunit isakripisyo ang lahat ng nilalang, maging ang mga inosente. Iwanang bukas, at hayaang magkaroon ng bagong kasaysayan kung saan pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Binalikan niya ang karinderya, pinunasan ang mga lamesa, binuksan ang apoy ng kalan, at hinanda ang isang huling putahe, isang sopas na may sangkap na mula sa parehong mundo. Kung sa pagkain nagtagpo ang tao at nilalang, dito rin dapat matapos ang lahat. Pagsisimula ng huling pista sa gabi ng pista, dumating ang mga tao at mga nilalang. Hindi sila nagkakagulo, hindi sila naglalaban. Nakaupo sila sa iisang mesa. Umiiyak ang iba, natatakot ang karamihan. Ngunit si Alexa, tahimik lamang. Hawak ang itim na rosaryo at ang journal ng kanyang lola. Tumayo siya sa gitna at nagwika, hindi lahat ng kwento ng aswang ay kathang-isip. Hindi lahat ng nilalang ay halimaw. At hindi lahat ng tao ay makatarungan. Pero ngayon, tayo'y pantay-pantay. Wakas ng bahaging ito ang gabi ay nagtapos na may pag-asa, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang katotohanang nabunyag ay nagsindi ng apoy, isang apoy na magpapasya kung magpapatuloy ang pagkakaisa, o muling mabubuhay ang digmaan. Hindi ko alam ang susunod na hakbang. Pero ngayon alam ko na kung sino ako. Sabihan mo lang ako ng next, kung handa ka na para sa huling bahagi, sa baryo ng San Roque, isang kakaibang katahimikan ang bumalot matapos ang pista ng liwanag at dilim. Ang mga nilalang ay bumalik sa kanilang anyong hindi kasing banta gaya ng dati, hindi mga halimaw, kundi mga nilalang na nawalan ng tahanan. Si Alexa, suot ang kulay abong saya ng kanyang lola Consuelo,
ay tahimik na nakatayo sa harap ng karinderya, ngayon ay pinalilibutan ng kandila, asin, at anting-anting. Sa ibabaw ng bawat mesa ay may piraso ng papel, mga liham na isinulat ni Alexa para sa mga taong iwan niya. Ngayon ang huling gabi. Ngayon ang pagsasara ng daan. Pagpili ng landas muling lumitaw si Rico, dala ang anting-anting ng mga tagapangalaga. Ang anyo niya ay kalahating nilalang, kalahating tao, tulad ni Alexa. Huling pagkakataon na ito. Kapag sinara mo ang daan, hindi na sila makakabalik. Pati tayo baka hindi na rin. Si Alexa ay tumango. Pero kung hindi ko ito isasara, darating ang panahon ulitin lang ang siklo. Kasinungalingan, kasunduan, dugot luha. Ano ang pipiliin mo? Tanong ni Rico. Pipiliin kong tapusin ito. Ngunit sa sarili kong paraan. Ang huling hapunan sa kalagitnaan ng gabi, nagsimula ang huling hapunan. Hindi ito marangya. Isang malaking mesa sa gitna ng karinderya, punang pagkain, adobo, sinigang, tinola, at dinuguan, lahat may simbolikong kahulugan. Ang dinuguan ay alay sa mga nilalang. Ang sinigang ay sagisag ng panibagong simula. Ang tinola ay pag-alaala sa mga pumanaw. At ang adobo ay alaala ng tahanan. Dumating ang mga taga-baryo, takman pero may respeto. Dumating din ang mga nilalang sa kanilang anyo ng kapayapaan, mga mukhang pamilyar, marahil ay dating tao rin. Nagtipon ang lahat. Walang sermon, walang talumpati. Kumain sila, tahimik, sabay-sabay. May ilang lumuha, may ilang natawa, ngunit sa huli, lahat ay nakisalo sa huling gabing ito. Ang pagharap kay Datu Balat ngunit hindi lahat ay kontento. Dumating si Datu Balat, tila alon ng kadiliman, dala ang apoy at puot. Ang daan ay para sa amin. Bakit mo ito isasara? Ikaw ay bunga ng kapangyarihan, hindi ng pagkakaisa. Lumaban si Alexa, hindi sa pamamagitan ng espada o balisong, kundi sa kapangyarihan ng kanyang tinig at alaala. Hindi ko ito ginagawa para sa mga tao lamang. Ginagawa ko ito para sa inyo ring mga nilalang. Dahil ang mundo ng tao ay hindi para sa lahat, lalo na kung ang kapalit ay pagkawasak. Ang alay sa apoy upang maisara ang daan, kailangang sunugin ang huling anting-anting, ang journal ni Lola Consuelo, at ang kanyang sariling pangalan, ang tunay niyang pagkatao. Sa harap ng apoy, binigkas ni Alexa ang sinaunang salita na natutunan mula kay Mang Igmi, sa ngalan ng apoy at anino, isinasara ko ang daang ito. Sa pagitan ng dilim at liwanag, ako ang naging tulay at ako na rin ang tuluyang pipigil. Bago niya ihagis ang anting-anting, lumapit si Rico at niyakap siya. Salamat, Alexa. Sana sa kabilang buhay magkita pa rin tayo. Ngumiti si Alexa, bagamat may luha. Sa susunod sana pareho na tayong buo. Pagsasara ng daan, pagbagsak ng huling sangkap sa apoy, isang malakas na alingaungaw ang yumanig sa baryo. Umangat mula sa lupa ang mga ugat ng puno, gumalaw ang hangin na parang may sariling buhay. Ang karinderya ay tila nilamon ng apoy, ngunit hindi ito nagliyab, bagkus, naging abo at liwanag. Nakita ng mga taga-baryo ang pagsasara ng lagusan. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho, hindi sa sakit, kundi sa kapayapaan. Si Datu Balat ay bumulong ng huling salita bago siya tuluyang nawala, balang araw, muling mabubuksan ito. At sana, wala ng taong kailangang magsakripisyo. Ang nawalang dalaga kinabukasan, wala na si Alexa. Wala na rin ang karinderya. Sa lugar nito ay isang malawak na bakanting lot, puno ng damo, at isang punong may ukit sa katawan. Dito minsang tumindig ang tulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mga tao sa baryo ay muling namuhay,
bitbit ang alaala ng isang dalagang balikbayan na hindi kailanman lumaban gamit ang dahas, kundi gamit ang puso. Pagkatapos ng lahat lumipas ang buwan. Sa bawat pista, nag-iwan ang mga taga-baryo ng isang mesa na walang laman, alay sa di nakikitang bisita. May mga nagsasabing sa gabi, may nakikitang liwanag sa gitna ng damuhan, parang kalan na umaapoy. Minsan, amoy adobo. Minsan, dinuguan. At sa mga batang naglalakad sa gabi, may babaeng nag-aabot ng pagkain. Huwag mong kalimutang magdasal bago kumain, bulong ng dalagang may mata ng dilim at puso ng liwanag. Wakas ang binuksang karinderya ng dalagang balikbayan, ay nagsilbing daan, hindi lamang ng halimaw, kundi ng pag-unawa, pagtanggap, at sakripisyo. Sa huli, hindi ito kwento ng aswang lamang, ito ay kwento ng isang tao na piniling hindi maging halimaw. Kung gusto mo, pwede nating i-compile ang buong 8-part na kwento sa isang format, parang libro o audiobook script, o kung may